Niyebeng itim. Kapag may tiyaga, may nilaga. Ika nga nila kapag ikaw ay nagtatrabaho, nagsusumikap at gumagawa, nakakatanggap ka ng mga magagandang bagay. Obserbahan ninyo ang 4 na litrato na inyong nakikita at sagutin ang aking mga katanungan. Ano ang ipinapakita ng larawan? Tama! Ang larawan ay nagpapakita ng mga taong nagtatrabaho, nakakulong, at nagtitinda ng prutas at mga damit. Lalaking isang dating bilanggo lamang, ngunit nanatiling bilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin sa kalungkutan ng nakaraan. Nararamdaman pa rin niya ang mga babala, panlalait at pagpapahirap sa kanyang buhay. Ang kaibahan niya sa ibang tao na umihila sa kanya pababa, ngunit wala siyang lakas na labanan ito. Ngayon ay kailangan niyang magsimula ng panibagong buhay. Pakinggan ang buong kwento ni Yukwan dito sa SACCY. Ayoko talagang kinukuhanan ako ng litrato. Pakiramdam ko, mas lalo akong pinapapangit nito. Pa-order ako ng 15 piraso. Ariga, ito biskuit yun, oh. Ito, guys, pinagpasapasahan lang naman nila tayo doon. Buti na lang may nagbigay ng lisensya. Hindi na aprobahan ang aplikasyon sa lisensya ng prutas dahil puno na daw ang puta. Hindi din naman makatulong ang mga kontak ko o ayaw lang naman nila talagang tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa damit, sombrero at sapatos. Bahala na, ang mahalaga meron akong nagawa. Kahit maliit ang kikitain, hindi naman liliit pa iyon sa natanggap mo bilang ulila, hindi ba? Ang aking utak. At huwag matakot magtrabaho. Maayos din ang lahat. Ito ba siya? Mabait siyang bata tulad ng sabi ko. Alam mo ba kung paano ka nakakuha ng lisensya gayong maraming retado at walang trabaho ang di makakuha? Dahil kailangan ko ng trabaho. Iyon lang ba? Dahil isa akong ulila. Kinakalinga ka ng pamahalaan. Tiyak kung alam mo iyan. Huwag kang magulo at huwag kang sakim. Nagamali ka na. Kalimutan mo na iyon. Dahil kapag umulit ka, wala nang tutulong sa iyo. Maaga para mamili para sa bagong taon. Isda, manok, kung ano-ano pa. Kung hindi ka marunong magluto, pumunta ka rito at tuturuan kita. Dapat lang na maayos ang bagong taon mo. Pagkatapos, dapat magtrabaho na. Ayusin mo at hahanapan kita ng nobya. Ito ang masusunod. Ayos ang presyo pero napakasama ng kondisyon at di masasakyan. Gusto mo nito? Para saan? Kariton para sa mga damit. Binili niya ang kariton at agad naman niya itong inayos. Nadaanan siya ni Tia Lo habang siya ay naglalagari ng kahoy at tinanong ito, "Gusto mo bang maghapon sa amin?" Sumagot naman si Yukwan na, "Hindi na, salamat." Napansin ni Tia Lo ang kanyang nilulutong hindi balansing pagkain, maging ang kanyang kasuotan, sira na, ang maangas ng kanyang panlamig, puno ng kusot ang kanyang sapatos at laylayan ng pantalon, marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naawa si Tia Lo sa kanya. "Marami pa akong gagawin," sabi ni Yukwan. "Hindi makapaghintay kahit matapos ang bagong taon," sagot naman ni Tia Lo. Sa pagsapit ng bagong taon, ay sa umpisa ay panaka-naka na ang mga pagputok. Ngunit dumalas ang ingay at pagsapit ng hating gabi ay parang sasabog ng mundo. Ibinaba niya ang kanyang lagari at nagsali ng alak. Matagal na pinalambot nito ang manok. Sa ikalawang araw ng bagong taon ay inilabas niya ang kanyang sasakyan upang paandarin. Tuwang-tuwa siya sa kanyang sasakyan na nagawa, ngunit sa ikalimang araw pa siya pwedeng magbukas.
Matapos sumulat ng instruktor politikal, dumaan siya sa tindahan ng libro at bumili ng kopya ng mga multo sa isang lumang sementeryo at mga babaeng ahas. Sa sumusunod na araw ay binigay na kay Yukwan ang pwesto sa Timog Silangang Asya. Wala man lang ni isa ang nagtangkang tumingin sa kanyang mga paninda. Sapatos na tatak perfection mula sa Free Economic Zone, sapatos tatak perfection gawa sa Shenzhen, sigaw niya. Ngunit wala pa din siyang naibenta. Sa mga sumusunod na araw ay nakabenta siya ng muffler. Sa ikatlong araw ay wala siyang naibenta. Sa ikaapat na araw naman, wala pang kalahating oras na nagbukas ang kanyang tindahan ay nakabenta siya ng damit na pang-army. Sa apat na karpentero ay naging inspirasyon ni Yukwan. Mas mabuti nang maghintay kaysa umayaw dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon malas ka, hindi ba? Si Yukwan ay lalong tumatag. Sa tindi ng pagsubok na kanyang hinaharap, hindi siya nawawala ng pag-asa para mabuhay at ipaglaban ang kanyang buhay na magulo at hindi patas na kaanyuan o lugar ng kanyang ginagalawan. Feels like I'm drowning in an ocean with nothing but my silence. Another crisis I don't think they care about. Is there a reason for where I am now? All my ghosts are taking turns to play another round of haunt and seek. I don't know when all this will end. Just wanna hide away. Broken pieces in my pocket. Ngayon, upang mas maintindihan nyo ang buong kwento, pakinggan nyo ito. Sa simula ay sa bispiras ng bagong taon napapicture si Lee Yukwan kasama ang kanyang tiyalo bilang requirement sa pagkuha ng lisensya. Naaprobahan ng kanyang kariton ngunit hindi siya pinayagan magtinda ng prutas kaya napilitan siyang magbenta ng damit at sapatos. Sa gitna naman ay nagsimula siyang magtinda sa silangang tulay ngunit halos walang bumibili. Kahit inaalok ng tiya na magpahinga, pinili niyang magpatuloy sa lamig ng panahon. Dumating ang mga karpentero at nakabili ng ilan sa kanyang paninda na nagbigay inspirasyon sa kanya upang huwag sumuko. Sa wakas naman ay 3 araw halos wala siyang benta, ngunit sa huli ay nakabenta siya ng muffler at uniforme para sa mga karpentero. Natutunan niya na mas mabuting maghintay at magtiyaga kaysa sumuko dahil darating din ang tamang pagkakataon. Ang aral na kahit na ano pa ang hirap na pinagdaraanan mo at kahit gaano kalaki ang pagsubok na iyong kinakaharap, huwag kang sumuko at maging matatag ka. Dahil balang araw ay darating din ang mga magagandang bagay sa buhay mo. Basta't matuto ka lang maghintay.